Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng Liga ng mga Barangay at ng Sangguniang Kabataan, National and Island Representatives. Ang seremonya ay sinagawa sa Heroes Hall ng Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules, Hunyo 5. Ang Liga ng mga Barangay ay isang organisasyon ng mga barangay na may layuning solusyonan ang mga issue na nakakaapekto sa pamamahala sa barangay sa pamamagitan ng tama at legal na paraan. Ang barangay ang pinakamaliit na political at administrative unit sa Pilipinas. Samantala, ang Sangguniang Kabataan, National and Island Representatives ay may layuning masiguro ang pakikilahok ng mga kabataan sa lokal na pamamahala at pagpapaunlad ng bansa. Narito ang kabuuang talumpati ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. To all the distinguished guests here, and of course, most importantly, our newly appointed and elected officials of the Liga ng Barangay and the SK officials, all my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the Palace, Malacanang Palace. I extend my congratulations to all of you, to the newly elected Liga ng Barangay sa Pilipinas officers and the SK National and Island representatives. I am very excited to be able to welcome you here into the Palace because without a doubt, public service begins with you at the barangay. You are the first responders in times of emergency. You are at the forefront of our efforts in building a strong, prosperous, and united society. Kabilang kayo ng muka ng bagong Pilipinas. Kaya naman ay inaasahan namin ang inyong pangunguna sa pagbabago upang mapaigting ang dekalidad na serbisyo publiko. I have always said, and this is born of my experience in my time in local government, and that it is all very well for the national government. Dito kami, tinatrabaho namin, marami kaming ginagawa para pagandahin ang buhay ng ating mga mamamayan. At kahit na napakaganda at napakagaling at napakahusay ng aming pinaplano, ang aming ginagawa, kapag hindi kami tinutulungan hanggang sa barangay level,
ay wala ring mangyayari. Hindi pa rin mararamdaman ng taong bayan. Kaya talagang wag niyong iisipin na dahil sinasabi, mataas yung governor, mataas yung mayor, tapos kami, barangay lang kami, SK lang kami. Huwag niyong iisipin yun. Dahil napakahalaga ng inyong trabaho. Napakahalaga ang ginagampanan ninyo na katungkulan para sa ating pagpaganda ng Pilipinas. So, I always say that my time as governor, my time as in the local government, was the time that I learned what happens at the ground level, how things work at the ground level. And I learned very, very quickly that the barangay officials and all of the other, ang mga volunteer natin, yung mga BHW, yung ating mga yung mga ating daycare center na volunteer, lahat sila ay napakahalaga. At yun na nga, kapag may sabihin na lang natin, hindi natin na ipaliwanag na mabuti sa ating mga barangay officials na ito yung ating pinaplano, ito ang gagawin ng national government, ito ang kailangan namin sa local government, ito yung kailangan namin sa mga barangay. Pagka hindi namin na ipaliwanag na mabuti yan, hindi talaga bababa. Kahit napakaganda, kahit napakahusay, kahit napakatama ang aming ginagawa, hindi talaga aabot sa baba. Kailangan yung laging nasa isip ninyo na kung hindi maganda ang ating pagdala ng serbisyo sa taong bayan at the local level, wala nang kabuluhan yun. Hindi talaga mararamdaman. And that's why this is such an important part of the way that we plan our economic policies, our political policies, all of these. And that is why we are trying to make sure that the voice of the local governments, not only at the provincial level, not only at the municipal and city level, but hanggang sa barangay level, hanggang nga sa volunteers, dapat kailangan pakinggan. And that's why umaasa kami sa inyo na nandiyan kayo, na tumutulong talaga sa amin, tumutulong para pagandahin, ngunit nakikinig naman kami, nakikinig naman ang national government sa inyo. At kailangan namin malaman kung ano ba talaga ang naging sitwasyon doon sa lugar ninyo. Wala nang mas eksperto sa bawat komunidad kung hindi ang leader ng komunidad na yun. Lagi kong pinagmamayabang ko nung gobernador ko. Wala nang mas nakakaalam sa Ilocos Norte kundi ako. Nobody knows more about my province than me because I'm the governor. And that translates to the local government, to the barangay officials. Nobody knows more about your barangay than you. That is why it is important that we listen to you. And we do. We will listen to you. And you tell us. Because ang lagi kong sinasabi, nung pumasok ako sa national politics, naging senador ako, lagi kong sinasabi sa mga kapwa-senador ko, makinig kayo sa mga lokal. Dahil ang dala nila, hindi naman problema lamang. Ang dala nila, may solusyon din yan eh. Tayo, nandito tayo sa Maynila, nagdidebate tayo, hindi natin alam talaga kung ano yung sitwasyon doon. Makinig ka doon. Pero hindi rin natin alam na solusyonan yan. Dahil hindi natin alam yung mga detalye doon sa kondisyon ng bawat lugar. Kaya't kailangan pakinggan natin sila. O sige, siyempre yung iba, but yung iba, lahat naman yung talagang sincere na local government officials, talagang naghahanap ng solusyon. Hindi naman araw-araw nilang kaharap ang tao paano? Everyday, nagrereklamo. Boss, bakit naman ganito? Ba't di pa ninyo naayos ito? Kaya it's in your, I know it's in the interest of local government officials. Dahil ang difference ng national officials sa local government, kami kaharap namin politiko. Kayo kaharap ninyo taong bayan. That's why that connection has to be brought all the way up to the national government. And that is why
I hold in such importance the inputs that you give us. The SK, for example. We are probably the youngest workforce in Asia now, ang Pilipinas. Dahil ang average age ng ating mga manggagawa ay mga 25, 26. Yung iba, matatanda na. Kaya napakahalaga na yung mga kabataan ay maisama natin. I have been in the youth movement for most of my political life, and even before my political life. And it is very clear that government, for example, needs to be revitalized, needs to have new blood, needs to have new ideas, needs to have that determination and that energy that maybe the very high ups have lose sight of. Napakaganda makita na mga kabataan talagang hindi nila tinitigilan ang kanilang paniniwala na ipinaglalaban. I remember nandito ni mga ibang KB. Ang KB dati yung Kabataan Barangay. Simple lang yung slogan ng Kabataan Barangay. Makialam, makialam, makialam. Tama yun. Dapat ganun pa rin ang gagawin ng kabataan. Kung meron kayong nakikitang mas magandang pamamaraan, sabihin ninyo, isigaw ninyo. Wala, yung mga matatanda hindi makikinig sa inyo, pero pilitin ninyo. Hindi naman, lahat naman, pagka may pangyayari na ganyan, sasabihin, kung maganda ang naging resulta, anong masama doon? Kung hindi matagumpay, hindi magandang lumabas, hindi bale. Sige, next. Subukan natin ibang bagay. Subukan natin ibang sistema. But you have to be there. We need your energy. We need your new blood. Tignan muna natin. For example, sa pamumuhay natin ngayon, naging napakahalaga ang teknolohiya. Ngayon, sasabihin natin, siyempre tayo, pinag-aaralan namin yan. In my generation, we study. But in my generation, hindi importante ang teknolohiya. Nagugulat kami, makita yung 6 years old, humawak ng kahit na Game Boy o computer. Wala, parang walang baliwala. Tayo pinag-aaral, inisip, ito ba yung pipinutin ko ito? And that kind of intuitive and instinctive knowledge from the youth is what we need. And the future is going to be technologically driven. And that is why the natural instinct of our younger people when it comes to technology is important. It has to be part of all our thinking. It has to be part of all our planning. So, kaya nabanggit ko lahat yan ay dahil nais ko lang naman talagang ipaalam sa inyo na dahil nga sa aking karanasan bilang local government official, ay asahan po ninyo na lahat ng inyong mga iniisip, lahat ng inyong mga suggestion, lahat ng inyong sinasabi sa amin, ay pinapakinggan namin yan. Ngayon, hindi sasabihin na basta sinabi niyo, gagawin namin. Pero siyempre, that will be part. It will be part. The input that you give us will be part of our planning, will be part of how we move forward. Because dito sa area na ito, maraming lumapit sa akin na ganito, so alam ko na. Dito sa area naman to na iba. Alam ko na. So paano natin paplanuhin na mabuti yan? And so I just want to remind you of the extremely important place that the local governments at the barangay level play in this government's decision-making, in this government's planning, in this government's hope for the future of our country. Because, and then let's turn back to the SK. What we are doing here
Ito mga nakikita niyo na leader sa national, hindi na namin ginagawa para sa amin to, para na sa mga kabataan yan. So, we have to hear from the young people. We have to hear from the ordinary citizens. What is the future that you want? What is the future that you feel you can achieve, we can achieve? And how do you suggest that we do it? These questions are very, very important. And these are questions that we ask of the local government. And I promise you, we will listen to those answers. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa lahat ng residenteng apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Kanloon na ginagawa ng gobyerno ang lahat para matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga ito. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga ahensyang nangunguna sa pagtutok sa sitwasyon. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na una nang nakapagpadala ang pamahalaan ng tulong sa mga naapektuhang residente. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy ang pagsubaybay ng gobyerno sa pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon. Tinitiyak ko na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ako rin ay nananawagan sa lahat, lalo na sa mga nakatira malapit sa lugar, na maging mapagmatsyag at iwasan ang 4-kilometer radius permanent danger zone. Mangyaring sumunod sa mga payo at tagubilin mula sa mga lokal na otoridad. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Maganda ang takbo ng Infrastructure Flagship Projects o IFP ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Build Better More program sa unang quarter ng 2024. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, mula noong 2023 na State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, nasa 3 proyekto na ang naisakatuparan ng pamahalaan. Nasa 6 na rin anya ang nabigyan ng green light, habang 8 proyekto ang sumasa ilalim na sa konstruksyon. Sinabi ni Balisacan na sumasalamin sa positibong direksyon ang tinatahak ng bansa upang makamit ang mga layunin para sa maunlad na ekonomiya. These achievements demonstrate significant headway in enhancing the country's infrastructure. This advancement indicates a promising trajectory toward achieving nationwide infrastructure improvement and economic growth goals. Sakan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Speaker Martin Romualdez muling nanawagan sa China na itigil na ang agresibong mga aktibidad sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng ulat na kinuha ng Chinese Coast Guard ang ilang food items at supply na ipinadala sa pamamagitan ng airdrop para sa mga sundalong nakadestino sa Ayungin Shoal. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Muling umapela si House Speaker Martin Romualdez sa China na ihinto na ang panggigipit at agresibo nitong gawain sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng ulat na kinuha ng Chinese Coast Guard ang ilang food items at supply na in-airdrop para sana sa mga sundalo na kadestino sa Ayungin Shoal. Anya una nang idineklara ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore Defense Summit na hindi nito isusuko ang nikatiting na pulgada o milimetro ng ating teritoryo. Sabi pa ng House Leader, malawak ang ugnayan ng Pilipinas sa China at hindi
hindi ito nasusukat sa naturang mga aksyon. Gayunman, kung magpapatuloy anya ang agresyon ng China, ay lalo lang magkakatensyon ang ating relasyon. Pero nanindigan pa rin si Romualdez na hindi papayag ang Pilipinas sa ginagawang pagtrato ng China at patuloy na susuportahan ang pulisiya at direksyon ng ating presidente. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Bilang ng mga individual na apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon, umabot na sa mahigit 2,000 sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nasa 618 pamilya o katumbas ng 2,259 na individual ang apektado ng pagputok ng bulkan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nadagdagan pa ang bilang ng mga individual na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Batay sa huling tala ng Department of Social Welfare and Development, nasa 618 pamilya o katumbas ng 2,259 na individual ang apektado ng pagputok ng bulkan. Mula yan sa higit 20 barangay sa Western at Central Visayas. Nasa higit 400 pamilya rin o katumbas ng 1,004 individual ang pansamantalang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Samantala, aabot naman na sa higit 300,000 piso ang inisyal na naipaabot na tulong ng DSWD sa mga apektadong lugar. Matatanda ang nagtungo mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Negros Oriental para personal na pangasiwaan ang response efforts ng kagawaran kasunod ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na may sapat na family food packs o FFP sa mga rehiyon na naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon kay Gatchalian, inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kanilang ahensya na maging aktibo at alerto sa sitwasyon at tiyakin na walang pamilya ang mapapabayaan. Sinabi ni Gatchalian na 10,000 FFPs ang naipadala na sa Bacolod City. Samantala, nagpapatuloy anya ang ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektadong komunidad para direktang malaman ang sitwasyon at mapaghandaan ang mga posibleng maaring mangyari. Bukod sa family food packs, nakahandaan niya ang DSWD na magbigay ng iba pang serbisyo sa mga kabuhayan na naapektuhan dahil sa pag-aalburuto ng bulkan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine Air Force nagsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA kasunod ng phreatic eruption ng Mount Kanlaon. Kaugnay nito, inilagay ng Philippine Air Force sa high alert ang mga Disaster Response Team Units o DRTUs, fixed-wing aircraft at rotary-wing helicopters para sa agarang pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster relief o HADR operations. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nagsagawa kahapon ng Philippine Air Force ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kasunod ng phreatic eruption noong Lunes ng gabi ng Mount Kanlaon sa Negros Island. Kasama mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 7 at Office of Civil Defense Region 6, nag-inspeksyon sa mga apektadong lugar ang Philippine Air Force gamit ang isang Bell 412 helicopter at isang UH-1H helicopter. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, kabilang sa mga lugar na ininspeksyon ang Moises Padilla, La Carlota, La Castellana, Bago City at Canlaon City sa Negros Occidental para i-assess ang pinsala at alamin ang pangailangan ng mga komunidad. Sinabi pa ni Colonel Castillo na inilagay na rin ng Philippine Air Force sa high alert ang kanilang mga disaster response team units, fixed-wing aircraft at rotary-wing helicopters para sa agarang pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster relief operations depende sa sitwasyon. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mahigpit na nakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines Visayas Command o AFP-VISCOM sa iba't ibang Local Disaster Risk Reduction and Management Council o
o DRRMC sa Western Visayas para tiyakin ang mabilis na pagresponde kaugnay ng pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Viscom Chief Lieutenant General Fernando Reyeg, aabot sa 745 na mga residente ang inilikas ng 62nd Infantry Battalion sa ilang barangay sa Canlaon City, Bago City, Pontevedra, San Carlos City, La Carlota City at La Castellana sa Negros Occidental. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Pinaigting pa ng Visayas Command ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang ginagawang mga hakbang kasunod na rin ang pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon kay Viscom Chief Lieutenant General Fernando Rieg, mahigpit na ang ugnayan ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa Western Visayas para tiyakin ang mabilis sa pagresponde. Sa katunayan, ani Rieg, aabot sa 745 mga residente ang inilikas ng 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa ilang barangay sa Canlaon City, Bago City, Pontevedra, San Carlos City, La Carlota City at La Castellana sa Negros Occidental. Maliban dito, sinabi ni Rieg na may nakastambay pa silang 464 na mga tauhan para magsilbing humanitarian assistance and disaster response teams sa Western Visayas. Kasunod nito, mahigpit na binabantayan ng mga sundalo, katuwangan, lokal na pulisya at DRRMO ang mga bayang sakop sa 4 na kilometrong radius permanent danger zone. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senador hindi sang-ayon sa pahayag ng isang Chinese military official na paghahanda umano sa gera ang balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pahayag ay ginawa ng isang Chinese military official sa Shangri-La Defense Forum nitong nakaraang linggo sa Singapore. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Hindi sinang-ayunan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang naging pahayag ng isang Chinese military official na nagdudulot ng tensyon ang suportang ibinibigay ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ginawa ng isang Chinese military official ang pahayag na ito sa isinagawang Shangri-La Defense Forum nitong nakaraang linggo sa Singapore. Gate ni Estrada, hindi paghahanda para sa gera ang ginagawang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng US. Kontento rin ang senador sa naging tugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tinanong sa kanya sa naturang forum para sa mambabatas kalmado at hindi combative ang mga naging tugon ni Pangulong Marcos. Kasama ng punong ehekutibo sa naturang forum sa Estrada dahil personal siyang inibitahan ng mga organizer ng event. Binahagi rin ng senador na sa naturang trip ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang punong ehekutibo tungkol sa mga priority bills ng administrasyon na karamihan ay mga economic bills. Nilinaw naman ng senador na hindi kasama sa mga napag-usapan nila ni Pangulong Marcos ang panukalang Cha-Cha o Charter Change. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Department of Health o DOH na mayroon ng bagong variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Gayunman, sinabi ng DOH na nananatiling mababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Natuklasan ng University of the Philippines, Philippine Genome Center, ang 2 kaso ng KP.2, 2 kaso ng JN.1.18 at 30 kaso ng JN.1. Ayon sa DOH, lumalabas na nakakadagdag ang mga sinasabing variant sa panibagong pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, hindi pa ito nakikitaan ng posibilidad na maging malala o kritikal ang tatamaan nito. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Hindi pa nasisimulan ang panghuhuli sa mga jeepney na hindi sumailalim sa konsolidasyon kahit natapos na ang deadline sa proseso nito na bahagi ng PUV Modernization Program. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas, sinabi nila ang Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Board Member Mercy Jane Lanes na nagpapatuloy ang mga pagdinig at pag-i-issue ng mga show cause order sa mga operator na hindi sumailalim sa konsolidasyon sa kooperatiba o korporasyon bilang bahagi
ng proseso. Samantalang sinabi ng LTFRB na pag-uusapan din ng ahensya sa susunod na linggo ang suhestyon sa Kamara na bigyan pa ng 1 taong palugit ang mga hindi nakasama sa konsolidasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Maaari nang makinabang ng mga serbisyo ng Maritime Industry Authority o Marina ang mga seafarer at stakeholder nito simula Hulyo 1 sa pamamagitan ng online. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng ahensya na gawing mas mabilis at maginhawa ang mga proseso at aplikasyon na may kinalaman sa maritime industry. Ayon kay Marina NCR Director Engineer Mark Anthony Pascua, ang mga serbisyo sa online ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na gawing digital ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa pamamagitan ng QR code, madali nang masusuri ng mga kasamang ahensya ng Marina tulad ng Philippine Coast Guard ang pagiging tunay ng mga dokumento. Bukod sa online services, ipinanukala rin ng Marina ang pagpapalakas ng organisasyon at pagtatayo ng mga extension office sa 2025 upang mas mapangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipinong marino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, application and interview period para sa Special Program for Employment of Students o SPES sa bayan ng Binmalay, Pangasinan magsisimula na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Unga pulanatan niya agaw sa panawat na lokal ya gobyerno na Balaya Binmalay na ari aplikasyon para a special program for employment of students o SPES na Department of Labor and Employment o DOLE. Unong unsay impaway ya impormasyon na LGU Binmalay, manlapo natan June 5 hanggang June 11, gawaon supan interview at sareman gabay ya makapila bilang benepisyaryo na abitlang programa. Saya at gawaon na manlapo alas 8 na kabusan hanggang alas 6 na labi Jad Municipal Public Employment Services Office. Ni Pakarisaya, in panunot na LGU Binmalay at sare aplikante, yan ang pag-iran manawit na resume da tan barangay certificate of residency. Ayang programa at lukas para at sare residente na Balaya Binmalay, yaman tao na 15 hanggang 30, high school, tech-voc graduate, college student o anggano out-of-school youth. Walay 40 benepisyaryo, yalaan na LGU Binmalay yan na idan na 20-day contract ya walay sahod ya 531 pesos and 82 centavos kada agaw. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shak si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Cordillera Administrative Region o CAR, pangalawang rehiyon sa buong Pilipinas na may pinakamataas na bilang ng Public Utility Jeepney o PUJ at UV Express operators na bumuo ng kanilang kooperatiba o korporasyon ayon sa LTFRB Cordillera. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balio.
In padamag ti Land Transportation Franchising Regulatory Board wenno LTFRB Cordillera nga ti rehiyon ti kangatuan iti bilang ti Public Utility Jeepney wenno PUJ kan UV Express operators ang nagconsolidate wenno nakinayon iti kooperatiba wenno korporasyon tapno mapasayaat ken naanayas ti rotada. Daytoy tin padamag ni Public Transport Modernization Focal Person Engineer Elmer Mendoza Jr. itinaangay idi kalman akapihan sa bagong Pilipinas. Agarop 97% ti consolidation rate ti PUJ ken UV Express iti rehiyon. In padamag na pay iti nasao nga kapihan ti programa ti LTFRB apautang ti Land Bank ken DBP para kadagiti public transport operator tapno makagatang iti baro a unit iti nababa nga interest. May sa programa da ket ti Super Scholar nga agarop sa nga ribong ti naglepas iti training nga injaya ti TESDA kas iti driving welding ken da dumapay. Inayon na nga adamat na suruk 80 nga individual iti sektor ti transportasyon ti nagbenepisyo iti entrepreneur program tapno adat kanayunan apag sa Pulanda. Narpos na bontok, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontok. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena Health Caravan para sa kababaihan, pinangunahan ng DOH-CHD Calabarzon sa Santa Rosa, Laguna. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Pumarangkada na ang health caravan para sa kababaihan sa Santa Rosa, Laguna Elementary School Central 2 kamakailan sa paunguna ng DOH Center for Health Development Calabarzon na naghatid ng serbisyong medikal sa mga kababaihan ng bayan. Pinangunahan ni Local Health Support Division Chief Dr. Maria Elena Castillo Gonzalez ang programa kasama ang iba pang mga health professionals sa Santa Rosa. Nagsilbing guest lecturer si Dr. Erwin De Mesa, OB Infectious Disease Specialist at Department of OB-GYN Chair ng De Los Santos Medical Center na tumalakay sa Human Papillomavirus o HPV na pangunahing sanhi ng cervical cancer at mga paraan ng pag-iwas at paggamot nito. Nagsagawa rin ang kagawaran ng visual inspection with acetic acid o VIA para sa mga kababaihan na edad 30 hanggang 65 taong gulang upang malaman kung sila ay mayroong HPV. Ang mga batang edad 9 hanggang 14 na taong gulang naman ay tumanggap ng isang dose ng HPV vaccination. Nagkaroon din ng iba pang primary care services sa health caravan tulad ng HIV screening and counseling at PhilPed risk assessment with glucose and cholesterol testing. Ang nasabing aktibidad ay nagsilbing culminating activity ng Cervical Cancer Awareness Month na ginagulita tuwing Mayo sa paunguna ng kagawaran ng kalusugan. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Nasa 500 persons deprived of liberty o PDL nagtapos sa elementarya at sekundarya sa Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. May 5 kagatos nga persons deprived of liberty o PDL ang nagtapos sa elementarya at sekundarya sa Palawan. Nagtapos ang nasa 492 nga mga persons deprived of liberty o PDL sa Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF sa elementarya at sekundaryang pag-aradalan. Sigon kay Correction Officer Eden Larawan, manigbarita ang IPPF di mamandan ang pansampulong graduation ceremony nga natabo sa mga PDL sa kolonya. Nagtapos ngang mga diya sa idalami ang Alternative Learning System o ALS ang Department of Education sa pakikipagtabangani ang IPPF. Agabot sa 34 nga mga babae sa Correctional Institute for Women o CIW at 458 nga mga lalaki nga napasakapan ang mga opisyal ang DepEd Palawan IPPF Superintendent Gary Garcia. Alindigi sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon.
Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, kalsada sa bayan ng Gandara, Samar na nagkokonekta sa lalawigan ng Northern Samar natapos na ang konstruksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Natapos na sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office ang konstruksyon sa kalsada sa Barangay Tawiran, Munisipyo San Gandara sa ilarom sa Sustainable Infrastructure Project sa Alleviating Gaps o SIPAG program nga may revised contract amount nga 48.95 million pesos. Ginkuha ang pondo sa proyekto sa General Appropriations Act o GAA FY 2023. Parte sa scope of works sa proyekto ang pagkonkreto sa 76 lane meters nga kalsada nga may kabugusan nga kahilapad nga 13.7 meters. Parte paliwat ang shouldering nga may sukol nga 1,526 meters o kahilapad nga 2 meters. May adaliwat ini sa 80 meter length sa slope protection, covered canal sa tuo nga parte sa kalsada ngan 8 nga solar LED lights. Magtitikangan kalsada sa daang Maharlika sa munisipyo San Gandara, probinsya San Samar, pakadto sa munisipyo San Matuginaw, Samar nga nagkokonekta naman ini sa Las Navas, Northern Samar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette, na ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, kauna-unahang vlog contest kasabay sa selebrasyon ng Araw ng Surigao del Sur, itatampok ng pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipanawagan karon sa provincial government sa Surigao del Sur ang tanang mga vlogger dinhi sa probinsya nga doon na sila ipaygayon nga vlog contest atol sa selebrasyon sa 64th araw ng Surigao del Sur. Gipaisugdan kini nga pa-contest ni Governor Alexander Pimentel nga mao'y pinakaunang vlog contest subay sa kasaysayan sa mong kasalugan. Pagkatawagon kini nga Gov-Ayeka Vlog Contest. Tumong niini aron nga ma-promote ang turismo ning probinsya ingon man ang kaanyag sa kultura sa mga taga Surigao del Sur. Subay niini, giabisoan na lang kadtong mga interesado nga bisitahon ang Facebook page sa provincial government nga mao ang Gov-Ayeka Pimentel FB page alang sa pagparehistro. Nasa Iran nga dunay gitagana nga dakong gante ang probinsyal nga pagamhanan alang sa mga mananaog sa maong vlog contest. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo. Sulu Mainland Water District nagpaalala sa mga water concessionaire na magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Piatumtum sina Sulu Mainland Water District at SMWD. Inkatan si mga water concessionaire haini, inisubay magtipon tuwig harap sin pagapungbuhi sing ilaw kurinti dahil National Power Corporation at Napocor Halo Diesel Power Plant, Iban Sulu Electric Cooperative at Suleco. Inini pagkakalagihan in supply sin ilaw kurinti hasupaya mabuhi im makina sin SMWD hasupaya kaparakan ng tuwig im mga member consumer papamaybay nila. Bangtumtumon sin pilay adlaw na dahil sin pungbuhi in pag-ilaw-ilaw dahil sin kakangian. Dua makina in Agreco amin power provider sin NPC. Iban hambuk dayhat su makina sin Napocor amin na hinangpal sa pamanhangkan kimangi day sabing pagtuwig-tuwig si mga raayat Holo. Iban hakibanan papang daiglual amin pagsuplayan tuwig sin SMWD. Samantara, timasa nagbalik in water level sina dua punan tuwig sin SMWD, biyan na sina Kiram Spring, Iban Ganda Suli, Watershed, pagkadaran na pag-ulanon in Lupasog, mapuwa sin mahaba timpo sina Panuha. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Fatma mula dyan sa Hulo. At yan po ang kabuuan na ulat naman mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento sa araw na ito. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028 na layong mapababa ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Sa ilalim ng programang ito, mananatili ang kasalukuyang taripa sa mahigit kalahati ng mga produktong agrikultural at industrial. Samantala, ibababa naman ang taripa sa ilang chemical at coal briquettes upang mapabuti ang seguridad sa enerhiya at mabawasan ang gastos sa produksyon. Pinakamalaking bawas presyo ang inaasahan sa bigas dahil mula sa dating 35%, ibababa sa 15% ang taripa nito. Layo nitong mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino, lalo na't malaki ang kontribusyon ng bigas sa inflation rate. Bukod sa bigas, mananatili rin ang mas mababang taripa sa iba pang produktong agrikultural gaya ng mais, baboy at deboned meat. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang bagong tariff program ay hakbang upang masiguro ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin, mapaptatag ang presyo at maitaguyod ang seguridad sa pagkain. Sa mga susunod na araw, inaasahan ang paglabas ng executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ipatupad ang bagong tariff program na ito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, makalilikom pa rin ng sapat na import duty ang pamahalaan para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF kahit pa mayroong mga pagbabago sa ipinapataw na taripa para sa ilang produkto. Pahayag ito ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan makaraang aprubahan ng NEDA Board ang Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ng kalihim na kaya naman umiiral ang RCEF ay upang mapataas ang competitiveness at income ng mga Pilipinong magsasaka. Ani Balisacan, bukod dito, ang 15% na tariff rates ay malaki pa rin naman. Makatutulong pa rin aniya ito sa revenue collection ng bansa. Dagdag pa ng kalihim, una na rin namang itinaas ng pamahalaan ang pondo ng Department of Agriculture. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga biyahero sa ipinatutupad na e-travel custom systems sa lahat ng international airports sa bansa. Minamandato ng e-travel custom system ang lahat ng arriving and departing travelers na mag-fill out ng Electronic Customs Baggage Declaration Form o ECBDF
at Electronic Currencies Declaration Form o ECDF gamit ang e-travel website o ang pag-download ng eGovPH application sa loob ng 3 araw bago ang kanilang arrival at departure sa Pilipinas. Paalala din ng BSP sa publiko ang mahigpit na pagpapatupad ng cross-border transfer of currencies alinsunod sa Section 4 ng Manual of Regulations on Foreign Exchange Transactions o FX Manual. Kabilang sa patakaran ang pagdedeklara ng pagpasok o paglabas sa bansa ng mahigit 10,000 US dollars o katumbas ng iba pang currencies gamit ang ECDF. Hinikayat naman ng Bangko Sentral ang lahat ng mga biyahero na sumunod sa mga kinakailangang requirements para sa mas maayos na international travel clearance. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating Balitang Pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Dumating na sa bansa sina Filipino boxers Carlo Paalam at Hergy Bacquiadan pagkatapos makakuha ng ticket sa 2024 Olympic Games sa Paris sa pamamagitan ng Second World Boxing Qualification Tournament na ginanap sa Bangkok, Thailand. Tinalo ni Paalam si Sachin Siwach ng India sa men's 57 kg semifinals habang nanalo sa pamamagitan ng unanimous decision si Bacquiadan laban kay Marielis Iriza ng Venezuela sa women's 75 kg category. Malaki ang pasasalamat ni Paalam sa kanyang mga coaches, teammates at supporters na nagbigay sa kanya ng inspirasyon pagkatapos nagtamo ng injury sa unang Olympic qualifiers noong Marso na panandaliang nahinto ang kanyang pagsasanay. Linahad naman ni Bacquiadan ang kanyang pagkakaba dahil ito ang kanyang unang salang sa qualifying para sa Olympics pagkaraang lumipat siya ng sports mula Vietnam sa boxing. Sa ngayon, may 15 atleta na ang nagkwalipika para sa Paris Games. Ang boxing ang may pinakamalaking delegasyon kung saan 5 ang kwalipikado. Ang nagbabalik na sina Paalam, Nesty Petesio at Yumir Marshall at mga baguhan na sina Bacquiadan at Ira Villegas. Sasamahan sila ng 4 na gymnast na sina Carlos Yulo, Alea Fenigan, Levi Ruevivar at Emma Malabuyo at 3 weightlifters na sina Elrin Ando, John Seniza at Vanessa Sarno. Kwalipikado din sina Paul Volter, EJ Obiena, rower Joni Delgaco at fencer Sam Katantan. Nakatakda namang lumipad sa Hunyo 22 patungong France ang mga Pilipinong atleta na kwalipikado na sa Olympics para magsanay bago ang pagbubukas ng mismong Olympics na nakatakda sa Hulyo 26. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi pa rin nakakakuha ng panalo ang Alas Pilipinas men's volleyball team pagkatapos matalo laban sa host Bahrain 25-18, 25-23 at 25-20 para formal nang matanggal ang tsansa nitong makakuha ng medalya sa 2024 AVC Challenge Cup na ginanap sa Manama, Bahrain. Una nang natalo ang Alas sa world number 32 at 5th rank sa Asia na China 19-25, 22-25 at 22-25.
Dahil sa talo, tinapos ng Pilipinas ang kanilang kampanya sa pool stage na may 0-2 record, habang ang China at Bahrain na kapwa may 1-0 record ay kwalipikado ng pumasok sa quarterfinals round. Nanguna para sa alas si Jao Umandal sa nagawa nitong 9 na puntos, habang nag-ambag sina Mark Espejo at Kim Malabunga ng tig 8 puntos bawat isa. Nakagawa din ng 6 na puntos si Jade Disquitado mula sa bench, kung saan ipinasok siya sa second at third set. Pinangunahan naman ni Mohamed Abdulia ang Bahrain sa nagawa nitong 15 puntos, kung saan 12 dito ay nanggaling sa attacks at 3 puntos mula sa service ace. Nakuha ng tulong si Abdulia mula kina Mohamed Abdullah at Ali Kamis na nakagawa ng 11 puntos bawat isa. Dahil sa talo, mapupunta ang alas sa classification match, kung saan makakatapat nito kung sino ang matatalo sa pagitan ng Indonesia at Qatar. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bigo na namang makapagtapos sa entablado si Filipino pole vaulter EJ Obiana pagkaraang magtapos sa ikapitong pwesto sa 2024 Diamond League Bauhaus Gallen Tournament na ginanap sa Stockholm, Sweden. Nalundag ng 28 anyos na si Obiana ang 5.7 meters sa kanyang ikalawang pagtatangka, subalit hindi na niya nalagpasan ang 5.85 meters pagkatapos ang tatlong pagtatangka. Ang world number 1 at katutubong Sweden na si Mondo Duplantis ang nagwagi sa torneo muli pagkatapos magrehistro. Holder na si Duplantis nalagpasan ang kanyang record sa 6.25 meters, subalit hindi niya ito nalagpasan pagkaraan ng tatlong pagtatangka. Nagtapos naman ang mga atleta ng Estados Unidos na sina Sam Kendricks at Casey Lightfoot sa ikalawa at ikatlong pwesto pagkatapos magtapos sa 5.9 meters at 5.8 meters ayon sa pagkakasunod. Kakagaling lamang ni Obiana sa Oslo Business Games, kung saan nakuha niya ang silver medal at kung saan din nabali muli ang kanyang pole katulad na nangyari noong Ostrava Golden Spike Tournament. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika, Dora Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Binawi ni Vice Ganda ang kanyang tweet na mag-a-apologize siya sa especially for you searchy na si Axel Cruz kaugnay ng insidenteng nangyari sa May 31, 2024 episode ng It's Showtime. Ayon sa TV host comedian ng noontime show, quote-unquote, binabawi ko yung tinweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Ito ang aking paniniwala at paniniwala din naman namin na hindi kinakailangan mag-apologize because what we did was right. Nag-ugat ang issue ng i-call out ni Vice si Axel nang besohin nito ang searcher na si Christine
matapos siyang hindi piliin bilang kadate ng dalaga sa Especially For You episode noong May 31. Sabi ni Vice kay Axel, quote-unquote, "Oy, hindi pwede yon, that's bad. Don't do that, you ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? Don't do that, hindi ka pwedeng biglang nagnanakaw ng halik." May isa pang host ang nagsabi ng quote-unquote, "Di pwede yon, Axel." Kumalat sa social media ang video clip ng eksenang ito at inulan ng batikos ang mga host ng It's Showtime, partikular na si Vice. Ayon sa ilang netizens, pinahiya ni Vice si Axel. Ginawa lamang daw ito ng TV host comedian dahil sa itsura ni Alex o ni Axel at hindi niya ito gagawin sa ibang lalaking may itsura. Lalo pang nadagdagan ang galit ng netizens nang maglabas ng TikTok video si Christine kung saan ipinagtanggol niya si Axel. Taliwas daw sa akala ni Vice at ng co-host, hindi raw siya ninakawan ng halik ni Axel. Naglabas din ng Facebook post si Axel kung saan ipinaliwanag niyang wala siyang intensyong nakawan ng halik si Christine. Humingi rin siya ng paumanhin kung sa tingin ng iba ay mali ang kanyang naging aksyon. Dahil dito, nag-tweet si Vice noong Sabado, June 2 upang ipahayag ang kanyang intensyong mag-apologize kay Axel dahil sa mali niyang akala. Tweet niya, publish as is, quote-unquote, "Sorry na, mali ang reaksyon ko. Ang dating kasi sa akin at sa ibang nandun na-off si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated. Since hindi naman pala, I will apologize to the guy." Samantala, bago humantong sa kasalan, dumaan muna sa matinding pagsubok ang pagmamahalan ng bagong mag-asawang Nash Aguas at Mika de la Cruz. Ito ay nang maghiwalay sila ng mahigit 6 na buwan dahil sa hindi pagkakaunawaan makaraan ang 6 na taong pagiging magkasintahan. Eksklusibo itong ibinahagi ni Nash at Mika sa panayam nila sa vlog sa YouTube channel ng batikang broadcaster na si Bernadette Sembrano. Ayon sa newlywed couple, hindi nila ito ipinaalam kaagad sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Sikreto at tahimik daw nilang prinoseso ang panandalian nilang paghihiwalay kung kaya't walang nakalabas na balita na sila ay may pinagdaraanan. Pagbabahagi ni Mika, quote-unquote, "We dealt with the pain kay Lord lang po talaga. Even sa sister ko, hindi po ako nagpakita sa kanya na umiiyak ako. I was just saying na I'm okay, everything is okay. We were dealing with it separately kay God talaga. Every time I feel na heavy or crying talaga, it's just me and him po. Wala po talagang nakakaalam, even our friends." Kwento ni Nash at Mika, panahon ng pandemya nang magsimulang magkalamat ang kanilang relasyon dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Si Mika, aminadong gulong-gulo siya noong mga panahong iyon kaya't humantong siya sa desisyong makipaghiwalay kay Nash. Kwento ng dating child actress, quote-unquote, "Kasi nung time na yon mula pa noong pandemic, that was namatay yung dad ko, tapos lumbas lahat ng health conditions ko po. Syempre, it's heavy on me financially rin kasi I had to leave work kasi autoimmune disease, hindi na rin pwedeng magpuyat. Syempre, the weight gain, being conscious with yourself, I went through a lot din. Lagi niyang sinasabi sa akin ang tagal na niya akong hindi nakikita na masaya. Feeling ko lahat tinanggal sa akin, trabaho, tapos I had to leave school din po because yung memory problems ko, I cannot grasp any information, any takeaway as in mental block po. And then, may times po na nagkakatalo kami, o sige, sabi ko baka ayaw mo na sa akin or baka pagod ka na. Kasi I know na he did everything po talaga, tapos nalaman ko na nagdasal siya and then after 3 days sa akin na nanggaling. Pero alam nyo po, yung I tried saying it na lang, hindi ko naman inakala na it would happen. Nabigla raw si Mika matapos niyang hamunin nang hiwalayan si Nash ay agad-agad itong pumayag. Quote-unquote, "Actually knowing Nash, he would never break up with me. Every time na meron kaming pagtatalo, kahit nasa Cavite siya at nasa Malabon ako, magdadrive po siya kahit madaling araw, kahit nasan siya, mapuntahan lang ako at mapag-usapan po namin. Pero that time, napansin ko na may iba sa kanya, hindi niya ako pinilit na pag-uusapan natin, ayusin natin. Kasi ayun na nga, nagsisimula na pala yung journey niya kay God." Yan ang sabi ni Mika. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Junela, Susan Naison at Anthony Pimentel. Sa ating mga segmento, maraming salamat kay Stephanie Vicente para sa ating balitang negosyo at showbiz balita. Sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo. Sa ating mga kasama na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.